another reaction video. Ito na naman tayo. Sabi niya, pagod na ako. Di ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin. I'm a working mom of 3 kids. 5, 4, and 8 months. No helper. Still on my postpartum. Ang hirap pala, lalo na imbis na i-support ka, mas ini-emphasize pa yung palagi kong magagalitin. So, eto ako ngayon, tahimik na lang nilalabanan ng tahimik ang bawat problema ng mag-isa. Okay, ito may iwasan yan, misis. 3 na mga anak mo. Nakita mo na ngayon kung anong kahinaan mo. Sabi ko nga, ito yung parati kong sinasabi sa lahat. Okay? Alamin mo sa sarili mo kung ano ang kahinaan mo. Alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na ayaw at gusto mo sa sarili mo. Okay? Kung ano yung mga kakayahan mo at hindi mo kayang gawin. Alamin mo lahat yan sa sarili mo para alam mo kung paano ka makakalaban. Ngayon, unti-unti mo nang nakikita na ang hirap pala ng buhay may anak, okay? Ang hirap pala na maging housewife, maging nanay. So, ngayon, alam mo na dapat mong iwasan. Itong una mong gagawin dahil hindi mo kaya mag-alaga ng mga bata without helper. Huwag mo nang sundan ang anak mo. Gumamit ka ng protection, okay? 3 na yan, di ba? Masusundan pa yan kung hindi ka gagamit ng protection, okay? Kaya gumamit ka para maiwasan ang pagbubuntis mo, lalo na't maliliit pa pala yan. Medyo matagal-tagal pang iintayin mo, mga 5 years pa. Well, no, kasi 5 and 4, mga 3 years ganyan, 4 years, bago pa maging yung, parang hindi sila mahirap alagaan. Yun, actually, 7 nga, hindi na rin masyadong mahirap alagaan eh. Yun talaga mga ganyang edad, yan ang mahirap alagaan. And then ngayon, another thing na nakita mo ngayon sa sarili mo, isang hirap palang maging housewife. Okay, mahirap talaga yan. Mahirap maging housewife kasi wala kang benefits. Okay, lalo na kung ang napangasawa mo ay wala ding kakayahan na suportahan ka. Wala ding kakayahan na buhayin ka. Wala ding kakayahan na suportahan ka emotionally and physically. Okay, pati pera. Okay? Napakahirap. Marami kang i-give up dyan. Okay? Marami kang i-give up na future mo. Your future ay magiging mapanganib. Okay? Dahil, sabi ko nga sa iyo, ang pagiging housewife ay delikado. Pag ganyan ang pinili mo na wala kang maaasahan. Kahit yung asawa mo, hindi mo magiging backup. Okay? So, ang i-give up mo dyan ay ang iyong future. Ang iyong pagtanda. Okay? Pagtanda, bakit? Dahil wala kang income, wala kang pension, wala kang ipon, wala kang benefits. Hindi ko alam kung meron kang health insurance or anumang insurance na meron ka. Ano pa? Wala kang emotional support din. So lahat ng yan, i-give up mo yan. Tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang i-give up ang 5 yan? Okay? Kapag hindi, kita mo na nga, hindi. Dahil nahihirapan ka ngayon, wala kang support. So, yan ang kaharapin mo pagdating ng ikaw ay mag-60 na. Mahihirapan ka pa rin, okay? Kaya, learn, ito yung lagi ko rin sinasabi sa mga kababaihan. Learn how to navigate your life, yourself, dito sa mundong ito, kung paano ang pasikot-sikot sa mundong ito, okay? Ang mundo ay napakalaki, okay? Maliligaw tayo kapag hindi natin alam kung paano ang pasikot-sikot. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin. Ito ang dapat yung tatandaan. Dito sa mundong ito ay kailangan natin ng pera. Dahil maraming kagastusan sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo ay maraming kagastusan. Habang nabubuhay tayo ay may kagastusan. Kahit nga hanggang pagdating natin sa kabilang hantungan ay meron pa rin kagastusan. Kahit anong piliin mo, cremate pa yan or ilagay ka sa ilalim ng lupa, kabaong, yan ay may kagastusan pa rin. So, yan ang dapat mong iisipin. May kagastusan pa rin. So, ngayon, mahirap ang buhay na pinasok mo. Dahil nag-times, ka lang, 3 anak mo, di ba? Tapos asawa mo pa. Tapos ikaw,